Hello po, good morning po sa atin lahat mga kapatid at nandito na naman po si Malo de los Santos na magbibigay lang po ng reaksyon dito sa mga nangyayari pong mga basher or mga kuro-kuro. Ayan po mga kapatid at tayo po ay sa mga nababasa ko po mga comments sa comment section po ng aking mga reaction ay marami po akong dapat doon sagutin. Ito ay pangkalahatan po to, hindi po yun naka-address lang sa iisa, no? In general po tayo ay sasagot sa lahat na po ng mga comment doon na medyo hindi po maganda, no? Si Malo de los Santos po, mga kapatid, pag mali ay mali. Doon po tayo. Kung mali din po ako, opinyon nyo yun, tinatanggap ko, rinirespeto ko po mga kapatid. Ang lahat tayo po ay kanya-kanya tayong opinyon, kanya-kanya tayong kuro-kuro, sabi nga ni Sangkay. Pero sa akin po mga kapatid, sa opinyon ko po, mga kapatid, um, kalingap man o hindi, kung naging parte man po siya ng kalingap, ay kailangan din po natin kahit papaano ay sang-ayunan, di ba? Sabi nga, Ate Malud, sana hindi mo na pinakialaman, hindi ka na nakisausaw dahil hindi na rin siya kalingap. Alam niyo mo mga kapatid, dito sa usapin na hindi na kalingap, naging parte ka ng kalingap, ah, nare-reaksyonan po ng mga kapwa kalingap, dapat din po tayo ay sumagot din sa naayon po sa ating mga opinyon, di ba? Tayo po dapat mga kapatid bilang isang mamamayang Pilipino, dapat tayo po ay respeto natin ang ating mga opinyon at tayo, napakahalaga po dito yung respeto. Ano po? Pag may nakikita po tayo na hindi na tama din po, bakit tayo makisang-ayon doon sa hindi na tama? Di ba? Kung puro yung mali at sasang-ayunan natin, paano natin po maitatama yung mga mali na mga hakbang natin, di ba? Halimbawa, dito sa sinasabi nyo ngang hindi nakalingap at marami tayong naririnig na against sa kanya. Totoo naman po talaga mga kapatid na dapat po napakatagal ng panahon, paulit-ulit na lang po na matagal ka nang umalis, tapos ngayon, babalikan mo. Napakapangit po. Dati niyong minahal, ngayon kalaban niyo. Di ba? Para sa akin po, talagang hindi na po tama talaga na matagal ng panahon. Nakaalis na kayo, halos 1 year na. Tapos, binalikan. Di ba? Parang, naghilom na yung sugat, agad babakbakin nyo para magkasugat uli. Hindi na po tama yun. Ano? Na, alam nyo po ang sugat na gumaling na at once po yan na binabakbak, ma-infection, lalo po yan lalala. Ganun po yan dito sa usapin po dito sa hindi na nga daw kalingap sa dating kalingap angel, no? Pero para sa akin po, naawa din po ako dahil alam niyo po, may sabi nga hindi na bata. Kumpara naman sa edad natin at sa edad ni Madam at sa edad ni Kuya, sabihin na lang natin na Kuya, wag na tayong magpangalan, mas nakakabata, mas sariwang-sariwa kisa sa atin na mga gorliks, di ba? Ako pinaliliwanag ko lang mga kapatid dahil maraming mga nirespeto ko po yung opinion nyo. Pero para sa akin, 22 years old, napakabata. Parang mas matanda pa yung anak ko. 29 years old yung anak ko, pero never ko po yan na sabihin na matanda na. Dahil kumpara naman sa edad ko,
sa edad natin, mas batang-bata po talaga ang 22 years old, 'di ba? Tapos gano'n-gano'n na lang po natin, pararatangan sa kung ano-ano, dati niyong minahal, halos nga, kayo ang nag-akit niyan na umalis sa Kalingap. Alam niyo po yung gano'n, ay talaga pong nakakasad, 'di ba, na isang, tinuring na magulang dahil kayo rin ang nagsabi na, "Anak, anak." Tapos ngayon, kuha mo nagkamali, ay gano'n-gano'n na lang ninyong aalis postain at ganyan-ganyan na lang ninyo pagsabihan. Alam niyo po mga kapatid, kung talaga ang anak niyo na nagkamali bilang isang magulang, may paraan, may tamang words sa mga anak, 'di ba? Ako po sa totoo lang, hindi perfect na magulang. Nagkamali din ako sa aking anak, pero never ko po 'yang pagsabihan na makakasakit. Oo, nagsasalita ako sa aking anak, pero umiiyak po ako. Bakit? Ayaw ko pong masaktan din ang anak ko. Nagsasabi ako para sa kinabukasan o sa kabutihan ng aking anak. Ganon din sana tayo na nandito tayo tumulong sa larangan ng social media, ano, mga kapatid? Tumulong tayo ang kusang loob na tumulong. Oo. Sabihin na natin na medyo nag-over din po itong tinutulungan na sabi mo kasi kung may kailangan humingi. O, kaya nga tayo po ay tumutulong. Siguro may mga pangangailangan ay na need niya na nasanay na rin siya sa magarbong buhay. Kaya para yung sa kanya, parang yung tulong na yun, parang maliit na dahil binigyan niyo, binusog niyo ng binusog. Oh, 'di ba? 'Pag ang tao pinakakain natin pinakakain, hangga't hindi yan puputok o sasabog ng tiyan, hindi po yan aayaw dahil masarap yung kinakain natin. Gano'n po yun. Kaya sana sa umpisa pa lang po, medyo diet, pinakain natin ng diet para hindi tumaba, 'di ba? Gano'n po sana. Dahil po tayo mga sponsor, no? Na nasa lugar ang pagtulong po. Hindi yung dahil mahal natin, bubusugin natin ang bubusugin. Ito po sinasabi ko lang ito pangkalahatan kasi po dahil pag once po talaga na mayroon tayong hindi maganda, ayan po ay isusumbat. Yun ay para sa akin po, talaga sa totoo lang, pangit yung manumbat tayo, ano? Na siguro yung nagpaalala lang tayo, yung ganito, na no, pero hindi po eh. Pag binigay nyo na, wala nang sumbatan yan, kahit magkano pa yung ibinigay mo, kahit worth million pa, no? At dito naman po tayo sa sinasabi nga ni Kuya Bal na may gustong magwakwak po talaga kay Baby Carla natin. Sana naman po ay tayo itong mga gustong magwakwak sa mga Kalingap Angel. Sana naman po naman ay iwas-iwas tayo na wag natin sisilawin sila talaga sa salapi. Na sabi nga ni Kuya Bal, may nag-alok daw po ng kalahating milyon para umalis lang Kalingap. Alam niyo po, napakababaw po naman yung nag-alok na yun na parang underestimated po talaga yung Kalingap na aalukin mo ang isang beneficiary or Kalingap Angel na umalis sa Kalingap para sa 500,000, kalahating milyon. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po alam. Di po ako sang-ayon dahil alam niyo po mga kapatid, ang dami na natin na nakita na umalis, na nandoon sa ibang community na hanggang ngayon kawawa naman, 'di ba? Like Ate Mylene. Ano ngayon, 'di ba? Naging bumalik. Masahol pa daw po sa dati. Siguro talagang ano ako kasi hindi ko na nakikita si Ate Mylene at yung mga bata ano naaapektuhan po dito ang mga bata, hindi po yung matatanda dahil si Ate Mylene din naman talaga ang gumawa ng hindi maganda dahil lang sa isang lalaki kaya ito po ay napapunta. Pero para sa akin po yung mga umaalis ng Kalingap na walang kasiguraduhan, nakakaawa po, no? Sana naman po ay wag na natin pong
pakialaman po yung tinutulungan ng kalingap. Yun lang po ang pakikiusap ko at kung sakali man na sasabihin niyong umalis si Bibi Carla na sa kalingap, sa anong paraan? Kung pinaalis niyo sa kalingap si Bibi Carla na hindi na rin iba-vlog yung maging private life na lang si Bibi Carla na nandiyan the same time na tinutulungan niyo, para sa akin, okay rin yun. Pero wag po tayo yung magsasabing umalis at iba-vlog ng iba. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ay tumulong na lang dahil talaga po ako rinerespeto ko po talaga ang mga sponsor dahil malaking bagay po talaga ang tulong ng sponsors dito sa Kalingap, di ba? Dahil marami pong tinutulungan po ang Kalingap. Hindi lang po sa mga beneficiary sa landing pad po, yung mga yung Kalingap Mission, ano ba 'yon? Nakalimutan ko na yung isa. Na ginagawa, yung isa pang ni Kuya Bal. Sorry hindi ko na po maalala. Kasi alam niyo po ako ay, alam niyo na, sobrang busy ko po. Isinisingit ko po lang itong pagre-reaction ko. Alam niyo, minsan wala akong reaction or live. Kasi busy talaga po. Pag may live po ako, yung bang sinisingit-singit ko na lang yan kung mahaba po yung oras natin, yung time natin. Kagaya ngayon po ay dapat magla-live ako pero mas gusto ko po na mahiga muna, magpahinga muna dahil talaga sobra pang lamig. Ang sarap po matulog. Pero siguro ngayon na medyo mainit na, malapit na po mag-summer, primavera pa po dito sa Italia, ay medyo malamig pa at hindi pa po kainitan. Ito ang dapat natin iwasan dito sa Italia na malamig, mainit, malamig dahil dito po tayo nagkakakuha ng sakit. At dito naman po sa mga nagko-comment na kung ano-ano na ako nakikisawsaw, opinyon ko po yun. Dapat po respetuhin na lang natin po ang bawat isa sa atin mga kapatid. At wag na tayo yung mambas ng mambas. Alam niyo po sa live ni Kalinga Prab, daming basher niya nung mga nakaraang araw. Pero kahit po nakikita ko po yun, ignore na lang dahil na normal na po yung mga basher na yun. At sana po, ang lagi ko pong pakikiusap sa inyo, yung respeto sa bawat isa. Dahil napakaganda po talaga sa magkakasama dito sa Kalingap na yung respeto. Dahil kami po na mga reaktor ng Kalingap, may kanya-kanya kaming pamamaraan kung paano namin re-reaksyonan ang mga dapat namin reaksyonan. At ako po, Kalingap man o hindi na Kalingap at naging parte ka ng Kalingap, kung ako may nakitang hindi talaga nasang-ayon ako, talaga po ako'y magre-reaksyon at ide-defense ko po yun. Hindi ibig sabihin na habang buhay ko na siyang ipagtatanggol. Hindi po. Dahil ako, hindi talaga ako sang-ayon yung ibinigay mo na, isusumbat mo pa. Mabuti kung panunumbat lang, na paulit-ulit na lang na isusumbat, kukwentahin, simula-simula, Hindi po maganda yun. Dahil siguro naman po sa simula ay hindi naman kagaya ng nga ni Madam, nababanggit niya na mahal niya ito hanggang sa ganito na nga, mahirap po. Kaya tayo po ay nag-i-sponsor. Huwag po tayong masyadong dumikit. Pag nabigyan na natin at alam na natin na mag-stable na, enough na dahil diyan po talaga pagsisimulaan ng hindi pagkakaunawan. Kaya kung alam natin sa mga tinutulungan na natin na kahit papaano ay nakabangon na, siguro para sa akin ay iba naman ang tulungan. Like po ngayon sa Jumcar, na sa pangunguna po yan ni Miss Yang, ang dami na po niyang natutulungan, na ibabahagi, na ikakalat niya na po yung tulong ng mga sponsor. Kaya ako dito, saludo talaga ako dito sa Jomcar at sa pangunguna po yan ni Miss Yang. Kaya, iyan po ay sinasaluduhan natin dahil parang kuos na rin yan. Like ako, Kuya, paring July, no? Sa mga kuos, member ng kuos, talaga pong napakaganda po yung may mga natumutulong talaga pong community na nagbubuo ng
member po ng mga grupo na tumutulong. Kasi 'pag yung 1,000 makabigay ka ng 1,000 sa iba, malaking bagay po 'yun, 'di ba? Na sa mga beneficiary talaga ng Kalingap Kaya ako po talaga sa totoo lang, kung maaari ako ayaw ko na rin po na magkaroon ako ng grupo, saling pusa na lang ako at tama na po yung grupo ko diyan kay Kuya Bal na yung views nga, ay tama na. At ako po kung nagbibigay din po ako, hindi naman yun ako ay yung mauobliga dahil ako ngayon po talaga nasa crisis po ang kalagayan ko ngayon, na talagang dalawang matanda ang sinusuportahan natin na talagang gusto ko pong dugtungan ang buhay nila. Hangga't makakaya ko pong dugtungan, dudugtungan ko po sa abot ng ating makakayanan po dito sa ating dahil hindi po 'yan habang buhay na dito mananatili sa mundo, 'no? Kaya hangga't kaya ko pong dugtungan, dudugtungan ko. Kaya ako ngayon, laylo po talaga ako, makabigay ako ng ganito kila Kuya Bal, makabigay doon sa dahil po ako po ngayon may graduating po ako at saka may third year po ako na talaga pong pinagkakagastusan at matapos lang po 'to, napakaganda na naman ng niya 'no, at ako ay laylo muna ako sa mga, ah, pinag-aaral dahil muna ako, focus muna ako mga kapatid dito sa aking magulang 'no. Hangga't po nandiyan ang magulang ko ay pupukusan ko dahil sa mga gamot na lang po talagang nakakatakot po diyan sa Pilipinas 'no. Hindi kagaya dito sa Italia, magpaparesita lang tayo sa doktor, puwede na lang tayo at ayan lang, ticket lang po 'yan ang babayaran natin. Kahit anong mahal po ng gamot basta nakapasa po 'yan sa mutwa, sa ay talagang walang problema po dito. Nagpa-ospital tayo dito, walang problema. Hindi kagaya diyan sa Pilipinas na bawat kibot talaga pong pera. Kung wala kang pera talaga pong hintayin mo na lang pong malagutan ka ng hininga, 'no? Kaya nakakalungkot po. Kaya tayo mga kapatid ay maiksi lang ang buhay natin. Sana po naman ay unawain, magrespetuhan na lang tayo at, pasensya na lang po. Forgive na po natin lahat na pangyayari. Alalahanin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. 'Pag mailabas natin, i-release natin. Huwag tayong magdadamdam. Dahil lang dito sa social media, mababalahura natin po at yung kahihiyan ng pamilya natin makakaladkad po. Huwag na po, tama na madam. At huwag na tayong yung mga mabibigat na rereaksyonan. Ako, ayaw ko na po. Pasensya na po sa talaga dito sa mga kailangan natin reaksyonan at kung dito man po alam niyo na ki-M, ay sana mag-hinay-hinay na rin at, magpatawaran na lang po. 'Yun na lang ang payo ko dito, magpatawaran na lang tayo mga kapatid at itong, reaksyon ko 'to ay ito pang kalahatan na sinagot ko na po ng mga katanungan niyo na hindi na siya ay kalingap at bakit ko pa rinereaksyonan. Ako hindi man siya kalingap 'pag hindi ko talaga nagugustuhan ang mga naririnig ko, magsasalita din po ako bilang reaktor ng Kalingap, 'di ba? Member ako ng BIOS, 'di ba? Dapat tayo po ay sabi nga ni Kuya Bal, kung 'wag lang talaga tayo yung magrereaksyon talaga na mabigat. Ayan po mga kapatid, ako ay nagpapasalamat po dito kila Kuya Bal Santos Matubang. Suportahan po natin si Ate Edna Vlog at saka si Kalingap Rob na talaga pong siya po ang kailangan natin na suportahan, lalong-lalo na sa mga beneficiary niya po at nakakatuwa nga po ito yung tatlong magkakapatid na ipinasyal na talaga pong, nako, ako'y tuwang-tuwa ay paulit-ulit ng asawa ko pinanonood po yung tatlong magkakapatid na yung binansagan po ng mga zombie na yung ipinasyal po siya ni nadatnang ko, "Tingnan mo ikaw, natatakot sila," sabi niya. Hindi talaga kinain yung halo-halo. Ayan po mga kapatid, nandito lang po tayo sumuporta sa mga love team, lalong-lalo na po dito sa Yumcar. At siguro may shoot na din, yung episode 80, Danjoy at ano pa, Edpaw at yan, magagawa tayo ng reaction sa Edpaw. Sid Ross,
Beyonce at malapit na nga ang ribbon cutting sa sa Saturday na yata ang ribbon cutting pa ng kay Beyonce. Ayan mga kapatid, thank you so much po sa inyong lahat. Salud! We love you so much mga viewers na nagmamahal dito sa Kalingap at lalong-lalo na kay Malo de los Santos. Shout out. Bye-bye. We love you.